Yes, yes, yes. Good morning mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell. Pa-updated ka sa ating mga video. Ito yung sabi kong sa'yo, nadulas na itong si Jubante. Nadulas na ho na talagang target nila itong si BP Sara. Nakaligtas na ang kanilang amo. Yung amo nila na si Pangulo ng Pilipinas. First time ever na nagkalintik-lintik ang bansa dahil diyan sa pagnanakaw. 'Di ba? Matindi ang pagnanakaw. Yung panahon ng kanyang father, gano'n na nangyari. Repeat the history pa pala talaga. Kawawang Pilipinas, bulok ang sistema, bulok ang Pangulo. BP Sara, palitan mo na 'yan. Jubante nadula sa impeachment ni BP Sara. Yan nga yung nakaraang video na talagang ang target nila, si BP Sara lang. So, tuwan-tuwa sila. Saan ka ba na makakita? Congressman ka. Ah, ang bastos mo. Nasa harap ka ng maraming congresswoman, congressman, at mga maraming nanonood sa'yo. Nag-walkout ka. Bastos yan tawag dyan. Sabi ng isang reporter. Nagbibisara, kailangan na natin mag-ingat, magtulungan at manalangin. Yan ang kanyang mensahe. Mamaya-maya, bigay na natin yan. Confidential fund issue at umano'y fake names. Handang bigyan linaw ng kapo ni Bibi Sara. Alright, ayos yan. Silip na naman tayo. Pagbasura sa impeachment complaint, di ibig sabihin walang impeachable offense si Bongit. Nagawan lang nila ng kwento yun. Oo. Bakit ba nagbitiw si Edvic Yap? Bakit kaya? Ano kaya ang behind the story dito? Ito kasi, parang kasama 'to sa party list ni ano, ni Paul 2 dati magkakasama sila. Oo, yung Bendalo, Bendalo. Kilala si Bendalo. May banat na naman sa China, layas! Na back to you. Handa raw makipag-usap sa China. Grabe kasi, tapang-tapangan, Huwag mong gagawin yung pagba-vlog mo. Ah, sa Senado hindi pupuwedeng pasigaw-sigaw, boss. Baka ma-back to you ka. Dahil yung mga video mo dati, pro Duterte ka. Ngayon, dahil nabigyan ka ng pagkakataon, ba. 'Di ba? Marami kang video na pro Duterte ka. Siguro, sabi ni Aling Ledesma, inoperan, oo, talagang mananalo dahil ang kanilang milek-milektsure nandiyan. Ayun, nanalo. Wala na. Tapos ang kuwento. Eto punta tayo dito kay Jobante. Ano ba yung gusto niyo kay BP Sara? Jobante? Ano talaga ang plano niyo kay BP Sara? Alam namin ang plano niyo. Ah, Kaya huwag kayong papakasiguro, talunin niyo muna sa 2028. Ng mga salitang pino at ngiti sa mga panayam, minsan ay may nadudulas na piraso ng katotohanan Yun, na mas mabigat oo. pa sa anumang opisyal na pahayag. Sa gitna ng umiinit na diskurso tungkol sa impeachment, unti-unting nabubuo ang mas malinaw na larawan kung sino talaga ang tinatamaan at sino ang tila ginagawang pansangga sa mas malalim na banggaan ng interes sa politika. Yan. Umamin o nadulas si Benny Abante na ang impeachment laban kay Marcos Jr. ay mistulang palabas lamang, at ang tunay na tinututukan ng House of Representatives ay ang posibleng impeachment laban kay Vice President Sara Yun, dun na Duterte. sila. Si Vice Di ba President nagsimula na sila? Hindi pa nga umaabot yung asais, 2 pa lang. So ngayon na asais, abangan natin kung sino naman yung magfa-file ng impeachment complaint. Kasi meron na una. So panibag o in a second attempt, no? Kasi nabasura na yung 1, 2, 3, 4. Binasura na Supreme Court kasi walang sustansya. In a second attempt, panibagong case na naman na final nitong 2 ng Pebrero. Ngayon, asais, tignan natin kung sino-sino naman magfa-file. Dahil bibilangin uli natin yung mga, oo, makikisawsaw. Malamang andiyan na naman yung Trilling, andiyan na naman yung mga, yung Makabayad Vlog, andiyan na. Sila yung nag-file, 'di ba? Yung Makabayad Vlog, Makabayad Black. Sino naman kaya? Grupo na naman ng ano, magsasama-sama naman yung may sapak sa ulo, ano. Magsasama-sama naman for sure yan yung may mga sapak sa ulo,
yung may mga mental, illness. Oo, bakit mo nasabi yan? Ikaw ba naman tapos na yung usapin na yan, eh. Hindi ka pa makapag-move on, eh, meron kang problema sa utak, 'di ba? Ang gusto mo ay, gusto mo lang. Hindi mo gusto yung nakakarami na ayaw ng impeachment, 'di ba? Gano'n lang, simplehan lang natin. Sara Duterte ay hindi inaakusahan ng paggamit ng ilegal na droga, walang kinalaman sa flood control anomaly, walang kinalaman sa mga mas malalalang anyo ng Oh, korupsyon 'di sa ba? bansa, Tama. walang kinalaman sa pagbagsak ng ekonomiya, walang kinalaman sa paglubog ng utang ng pamahalaan, at walang kinalaman sa isyu sa West Philippine Sea. Ah, Sa kabila nito, ang pangunahing ibinabato laban sa kanya ay ang 125 million na confidential and intelligence funds na nilinis ng Commission on Audit at ang usapin sa katauhan ng tinaguriang Mary Grace Piatos. eto bibigyan natin ng isang linaw. COA nagsalita doon sa kaso ni VP Sara. Yung binabato sa kanya na, oo, nilusday daw within 11 days. Wow! Sinagot ng COA. Hindi pa kayo magkatigil-tigil. Samantalang yung amo niyo, yung mali-malitang basura na iskandalo. Yung amo niyo, nagyabang sa ICI, ano nangyari? Watak-watak si ICI. Yung amo niyo, nung nangako, na continuity ni Pangulong Duterte, asa na? Yung amo niyo na flood control project na nangako, asa na? Nabangga ng barko. Ang dami, puro kasinungalingan. Yung amo niyo, na mga bangag, oo, na nangako na ano, hindi papakialaman yang, ICC na 'yan. Ayun, pagkalipas si Tatay Digong nilipad. 'Di ba? Ano pa? Ano pang gusto niyo? Tapos si VP Sara sinagot ng COA, gagawan niyo na naman ng kuwento. Dapat nga yung amo niyo ang tutukan niyo, sabi ko, wala, eh, bayad daw, eh. Baka may 150 na naman. Yung hindi pagbito ng budget, agoy, agoy, agoy. Si VP Sara, ito nagtatrabaho ng maayos. Ngayon ipa-file niyo na naman. Wow! Oh, 'di lumalabas ang katotohanan na takot kayo sa 2028. Takot kayong lahat kay VP Sara. Kasi hindi kayo makakapagnakaw gaya ng ginagawa ng pagnanakaw ng boss niyo. Oo, nagsasabwatan kayo, pera ng taong bayan. 'Di kayo nakuntento 'no? May sahod na kayo, may allowance pa kayo. Pag-iinteresan niyo pa yung mga hindi mo naman trabaho. Yung allocation, yung allocable na binibigay, Diyos ko po, DPWH, congressman. Naniniwala ba kayo na dapat nang buwagin niya ang Congress na 'yan? Wala naman, eh. Puwede namang gawin ng mga abogado yung pag-ano, yung ginagawa ng mga congressman. Puwede rin gawin ng mga mayor. Oo, kung merong mga dapat gagawin sa nasasakupan, kayang-kaya. Eto, bilyon ang nauubos sa mga congressman na 'to na wala namang ginagawa kundi nagpapagulo lang sa Pilipinas. Bakit? Kampi-kampihan 'yang mga 'yan. Tama 'di ba? Yung masasaktan ka, masaktan ka. Hindi kita pinapangalanan, unggoy ka. 'Pag pinangalanan ka, malamang iiyak ka. 'Di ba? Nakakabuwisit na kayo, puro kayo pagnanakaw. Tama yung sinabi ni Tatay Digong, eh. Gusto niyo i-play natin para maalala niyo yung sinabi ni Tatay Digong. Kasi ang problema, kaya yan nagtatakbuhan para magnakaw. Totoo, para magnakaw lang yan. Pumunta yan ng Congress, dala-dala, SECO. Ah, Noong nakaupo na, paglabas, may Rolex na. Tama. Pumunta yan ng Congress, ang sasakyan, tama raw. Oo. Nung pagka ano, naka-Mercedes na, ibalik lang natin, ibalik tanaw lang natin, Kaya gustong-gusto ko ibalik 'to si Tatay Digong o kaya si VP Sara, dahil walang nagnanakaw nung panahon nila. Galit si Tatay Digong diyan sa mga magnanakaw na 'yan. Oo, simplehan lang natin itong, video na ito. Kasi talagang maluluha ka, panoorin niyo. Ako, arestuhin ko kayo lahat. Kayo, nagpasok sa Congress, mag-eleksyon, nanalo, SECO. Pag Maliwanag.
Nung pumasok kayo sa Congress, Seiko ang hawak ang suot-suot niyong relo. Labas niyan pagkatapos Rolex na. Pumunta ng Malacanang, nakatamaraw. Totoo. Nakatama raw. Paglabas, Paglabas niyan, nagka-Mercedes-Benz. Busog kayo lahat. Tingnan ninyo yung mga bahay noon ng mga congressman at tingnan ninyo ngayon kung ano. totoo. Totoo. Hindi nagsinungaling si Tatay Digong. Tingnan nyo yung mga bahay nila dyan sa Makati ngayon. Sa Forbes. Ilang milyon. Di ba? Kaya nung panahon na nanunukulan ito si Tatay Digong, takot silang magnakaw. Takot. Dahil sisibakin ni Tatay Digong eh. Di ba? Tsaka hindi maganda ang magnakaw ka sa kaban ng bayan. Kaya walang nangyayari sa gobyerno eh. Dahil kanya-kanyang nakawan, kanya-kanyang kampihan. Tuloy mo, Tatay Digong. Kayaman sila, lalo na yung mga bahay nila sa Maynila. Mga wala kayong prinsipyo, mga putang ina ninyo. Kita nyo? Talagang walang prinsipyo. Bakit? Paano mo nasabi yan? Ikaw ba naman makakain mo yung nanakawin mo? Yung kaban-kaban na para sa taong bayan pag-iinteresan mo? Di, wala kang prinsipyo. Punta tayo kay BP Sara. Dito ako kay BP Sara. The best talaga pag nagpaliwanag ito. The best sa lahat ng mga bukod parang Tatay Digong, si BP Sara. Kasi talagang pero isa lang naman sila, Duterte. Wala ka ng ibang pipiliin pa na naging presidente, kundi si Tatay Digong lang. Si BP Sara talagang ginagawa niya yung yung ginawa ni Tatay Digong eh. 'Di ba? Kaya sila pinag-iinitan eh. Ayaw nilang makaupo muli ang Duterte kasi nga sa pagnanakaw, hindi makakaporma itong mga hinayup na ito. Nakakabuwisit BP Sara, salamat at nandiyan ka. Asahan mo sa 2028 uupo ka. Oo, kahit gumawa pa sila ng mga peking survey, gumawa sila ng mga maraming trolls at siraan ka pa, at itong panggigipit na ginagawa nila sa iyo sa impeachment sa pangalawang pagkakataon, Diyos ko Marimar, babasura lang yan ng Supreme Court. Pasok mo, BP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw ngayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Kamakailan lamang ang mga sakuna ng pagguho ng lupa sa Cebu at iba't ibang aksidente sa dagat ay nagpapaalala sa atin kung gaano kahalaga ang pagbibigay prioridad sa kaligtasan sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Sa lugar ng trabaho, sa ating araw-araw na paglalakbay, at maging sa loob ng ating mga tahanan. Habang may panibagong bagyong dumaraan sa ating bansa at sa mga susunod pa na sakuna, kinakailangan na gawin nating araw-araw na prioridad ang kaligtasan natin at ng ating mga mahal sa buhay. Palaging tiyakin na ang mga ginagamit na pribado at pampublikong sasakyan sa lupa, dagat o himpapawid ay maayos ang kondisyon at ligtas gamitin. Makinig. Kita nyo. Buti pa si BP Sara. Nagkakaroon siya ng parang bibigay siya ng babala at mga kung ano yung dapat gawin. Yan ang mga namumuno. Hindi kagaya nung amo nyo. Puro party. Alam nyo ba napanood nyo ba yung parang yung babae, yung asawa, yung gumanon pa. May natira pang nakakahiya kitang-kita sa camera. 'Di ba? Tsaka nanlilisik yung mata, parang solve na solve. Diyos ko po, kung gano'n na mamumuno, wala na. At lumobo na ho ang utang ng ating bansa. Dati ang alam natin na pagkakaintindi natin, lumabas doon sa report is 15 trillion something. So ngayon ho ay 17 trillion. Parang nangyari, bakit tinago nila sa taong bayan kung nangutang sila o nakapangutang na sila? Bakit tinatago? 'Di ba? Dapat yun transparent, sabihin nyo. Saan gagamitin yung inutang? Wala ho. Dahil yung pondo
ng subway ang pagkakaalam natin, hanggang ngayon, wala na ata, di umano. Diyos ko po. Dapat yung subway na yun within 5 years tapos na. Anong petsa na? Diyos ko po, Marimar. Si Tatay Digong umalis sa pwesto, pinalitan ni Bongit, 2022, 26 na ho. 3 years, tama ba? 22, 23, 24, 25, 26. Almost 4 years. Yung subway, ano nangyari? Wala na, hindi ata nila gusto yung ginawa ni Tatay Digong. Hindi ata nila gusto na maging maayos ang Pilipinas. Lintik na itong mga namumuno na ito. Isipin nyo ha. Oo, nakakapagsalita na tayo ng hindi maganda. Ha? Isipin nyo, yung magandang ginawa at initiative para na malibsan yung traffic o yung mapabilis yung travel ng ating kababayan, lalong-lalo na yung mga pupunta ng airport o paliparan. Yung subway na yan, anak ng bogi. Malaking bagay yan. Wala yung ginawa. Dapat 1 year na lang, okay na. Diba? Woo! Salamat, BP Sara. Confidential fund at umano'y issue ng fake news, fake names. Handang yan ni Attorney Powa. Oo. Ano ba kaya ang nangyari dito? Bakit talagang nabasura mabilis nilang binasura yung impeachment ni Bongit? Ano kaya meron? Nakakaduda, no? Nakakaduda ba? Mapapatalong ka eh. Mabilis, within 2 days ata o 3 days, tapos kay BP Sara, ang haba, months o taon pa. Kaya dito, mabilis. Kaya ligtas na naman si Bongit. 2027, pwede siya impeach. Diyos mio. Pag sinabi nating insufficiency in substance, nakabatay lamang to dito sa complaint na na-file. Hindi nangangahulugan na wala talagang ginawang mali ang Pangulo na impeachable offense by virtue of just looking into this document na final nila. No? Kaya nga, dapat they should have allowed other impeachment complaints to be filed and to be heard kasi maaaring yung iba nito talagang may mas malalim na batayan at doon masasabi natin it's really sufficient in substance and therefore pwede talaga siyang magamit. Yun lang naman yung hindi sinasabi na wala siyang kasalanan. Maaaring mahina lang talaga itong final na impeachment complaint to begin with. Nagkaroon po ng reply ang palasyo matapos nga po itong pagbasura sa dalawang impeachment complaint laban kay Marcos Jr. Ano pong masasabi nyo rito na parang tila sinasabi na nila na wala talagang ginawang kasalanan? Yung mga akusasyon sa kanya, basahin ko na lang po yung quote. No? Tinanong kung ano yung initial reaction ng Pangulo. Ang sabi po ni Undersecretary Claire Castro na natutuwa siya. At sabi daw ng Pangulo na nasunod ang proseso at yun naman daw ang kanyang gusto. Masunod ang proseso at makita ang katotohanan. So sa ating mga kababayan, sana po ay nakita nyo po at inisa-isa naman po ng mga mababatas yung mga nasabing akusasyon at sana po ay napaliwanagan na at naging maliwanag sa kanila. Prof, ano pong masasabi nyo rito? Well, alam niyo naman kapag si Claire Castro na nagsalita, di ba? Syempre, it will always be, in the defense of her boss. And yung maaaring nga dumaan sa proseso. Actually, hindi naman talaga natin kina-question yun. Ang problema lang kasi talaga rito is yung from the very start, no? Number one, yung karakter ng mga tao o yung tao na nag-endorso at saka nag-file nitong impeachment complaint, nakikita naman natin meron talagang connect doon sa doon sa mag-asawa. Pangalawa, bakit hindi
hinayaan na tanggapin yung ibang impeachment complaints na mes may laman at may sustansya. Pangatlo, even if they actually followed the requirements, maliwanag naman, no, na talagang may mga maneuverings, no, to actually just satisfy the idea that the impeachment complaint was actually accepted, that they followed it. Pero at the end of the day, talagang maliwanag din naman na hindi nila to i-endorse at hindi talaga to pagbobotohan sa plenary, no. So all of these things, no, kahit sabihin pa na ni Claire Castro na gano'n, like I said, no, hindi naman tayo pinanganak kahapon at hindi naman din po pwedeng paikutin lang ating makababayan. So alam naman natin kung ano talaga yung kanilang ginagawa. Ihambing ko po yung kanyang pahayag doon sa unang naging desisyon ng Korte Suprema. Laban naman po ito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kung saan yung mga choice of words, yung mga salita na ginamit doon, di ba, nabanggit na may mga paglabag, pero hindi naman sinasabi na sa desisyon na ito na walang kasalanan ang Vice Presidente. Yan pa yung aalamin. So kumbaga dito sa kanya talagang dahil dumaan na sa ganitong proseso po, ay masasabi na talaga na walang nagawang mali ang Pangulo, Prof. Yeah, that's really the problem, ano, kapag halimbawa yung naging batayan ng kanilang desisyon is an impeachment complaint that is relatively weak and that is lacking in substance. Like I said, no, kinakailangan kasi and that is lacking in substance. Like I said, no, kinakailangan kasi as in with any other kind of proceeding, kinakailangan kasi ma-establish yung probable cause, no, ideally. Pero dito, how could we establish the probable cause when the allegations are very, very, very minimal at saka walang talagang malalim na explanation? Yun ang ginawa ng mga nag-file ng case. Oo. Kaya nga hindi na nila tinanggap yung pangatlo, yung kila Atty. Topacio, Atty. Respicio, para humina ang ebidensya laban kay Bongit. So, sumatotal, nilaro lang nila. Ganun lang, sinimplihan lang natin, lahat ng mga bagay ay naging sarswela. 'Di ba? Kung natanggap nila yung pangatlo at tinanggap nila yung pangatlo, may laban-laban pa eh. Kaso wala. So, ang mangyayari, napigilan ng mga kasamahan, nasa Kongreso, alam niyo naman, mga tuta yan ni Bongit, tuta ni Tamba yan, malamang, oo, hindi uusad yan. Pero maniwala kayo dito sa kay BP Sara, baka gawan nila ng paraan kahit na technical na. 'Di ba? Ito, sinasabi ko na sa inyo, technical na yan. Supreme Court na nagsabi, asais ka lang pwede mag-file ng panibagong complaint. Bakit minadali ng mga makabayan black? Makabayan black. Oo, bakit minadali? Eh, alam nyo na ang kwento dyan. Ano ang mga usapin sa ganang mamamayan? Bakit nag-resign itong si Edwin Tiap na alam naman natin na ito ay kasama dati? Oo, ka-party list ito ni ni Paul II eh. Oo, ni Bendalo at si Layas. Layas kayo! Ayan, tatapang mo ngayon, tamimi ka. Alamin nga natin dito, bakit nag-resign? Magre-resign na lang ako. Total, ayoko na rin pumasok dyan. Alam ba kung sino yan? Sino yan? Si ACT-CIS Party List Representative Ed Vic Yap. Sabi sa inyo, Ba? CIS. Nag-resign na. Oo. Eh, ano yan? Ito Petrol ay po. matapos ulanin ng batikos sa mga umano'y papel niya sa flood control scandal. Pero palagay ko, may iba pang dahilan. Ano? Kasi ang tagal na nitong flood control scandal. Nung kainitan, hindi man ito nagre-resign. Sa session ng plenaryo nitong Miyerkules ng gabi, binasa sa plenaryo ng House of Representatives ang sulat. Ako. Hindi na nga siya pumunta. Ibig sabihin, matagal na siguro siyang wala talaga. May sulat siya tungkol sa kanyang pagbibitiw. Okay. Wala pong ibinigay dahilan ng pag-resign sa Kongreso niya. Isiniwalat noon ni Ombudsman Remulla na nakatanggap umano ng pera ang mamabatas at si Bulacan 6th District Representative Salvador Pleito mula sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya na umano'y sangkot sa anomalya sa paggamit ng pondo sa flood control project. Ganon? At ayun na nga, ito pong si Ed Vic Yap
ay kapatid rin ni dating Congressman Eric Yap na doon din ho sa ACT-CIS. Oh, di ba? Iuugnay sa proyekto kakahalaga naman ng 16 billion pesos mula 2022 hanggang 2025. Yun. Ayan, ang dami ng development. So ano mangyari nito? Nag-resign si Ed Yap. So di pwede na nilang palitan yung congressman ng ACT-CIS. Pwede. Ano na mangyari? Yes, yung nominee, papalitan nila. Oo. Wala rin namang saysay ang mga party list. Alam nyo bakit? Ano ba nagagawa ng mga party list? Nagiging panggulo lang yan. Oo, yan yung mga nauutusan, lalo na yung Makabayad Black, yung mga taga-mountain. Sila. Alam mo yung matanda na teacher kuno. Yan, nagsibabaan naman. Yung isang bumibira kay Tatay Digong nag-imbestiga, sinabi, ano ka, abugaga? Ano ka, pulis? Kilala nyo yun. Yung baba, ano pangalan nun? Matambok din ang mukha nun eh. Yung mga wala na, mga party list. Yung mga nag-ambisyon maging senador. Sila yung nag-file na pagka-senador. Anak ng tipaklong kayo. Diyos ko po, Karudi. Nabigyan lang kayo na pagkakataon maging party list. Sinangarap na kagad kayo maging senador. Magsitigil kayo. Hindi kayo aabante. Okay, nanggugulo na naman itong mga to eh. Sumasama-sama na naman sa... nagtataka tayo. Ito sila naglalabasan, pero ang issue, flood control. Pero ang boses nila kay BP Sara. Nakakatawa kayo, mga unggoy kayo. Diba? Dapat nga batikusin nyo kung sino yung gumagawa ng kagaguhan sa gobyerno, yung pagnanakaw ng mali-maleta eh. Dapat doon kayo nakapokus. Pero hindi eh. Ang sinisigaw nyo, resign, resign, resign BP Sara. Ayun ang sinisigaw nila. Bumalik na lang kayo sa mountain, doon na lang kayo. At magsayo kayo ng ratatatatat, gano'n. Nako, eto na. Wala daw mga mulya kung walang Marcos. Kaya naman pala. Utang na loob nila. Kaya naman pala yung, ano tawag doon? Group effort. Sama-sama ha. Nadulas ka ha. Sa group effort na yan, mayroong record yan. Pag na-back to you kayo ni BP Sara, ewan ko na lang. These Remulla brothers are holding two powerful positions in government. I Who know. are the checks on the two of you? What do you mean? Sino nagre-renda sa... I mean, you have the ear of the president. Sinagurenda. Who... Actually, the question is, are we abusing our power first? Yes, that is So- actually the essence of the question. So if that is the question, the president, we enjoy the president's trust so far. We have not put anything henceforth for him to even consider remotely that we are abusing the power. The president and the ombudsman do not speak. They're not allowed to. Hindi. They're not allowed to. Bakit nakikita namin yung brother mo eh? Ngaw-ngaw na ngaw-ngaw. Pati dapat na hindi niya trabaho eh. Tinatrabaho. Diba? Dapat stay put lang siya. Kung ano lang yung ibibigay na trabaho sa kanya, halimbawa, may narekomenda na, na kasuhan galing na sa Senado o kaya sa Kamara, doon lang. Hindi. Nangyayari. Gusto magsalita pati sa issue ni Senator Bato. Dapat nga yun, trabaho mo yun, boss eh. Gusto magsalita sa issue ng Diskaya, ipapasauli yung pera. Ano ba yun? Diba? Isa namang mali yun. No? Wala pa ngang, hindi pa nga nahuhusgahan sa Senado o sa husgado, ipapasoli mo na yung pera. Hindi pa nga napatunayan kung nagnakaw nga. Baka mamaya na nagawan lang ng kwento. Yun lang ang amin. Pero mahirap din kasi. Kagaya nung nagsoli daw ng 110 million. Asan na yung pera? Asan na yung 110 million? Yung sa PhilHealth niya, hindi pa nasusoli eh. Diba? Ang saklap, Nor. Diba? Gumagawa sila ng mga kwento nila, paniniwalain nila yung mga Pilipino. Pero pag nababack to you sila, agoy-agoy, saklap. Teka, ang key, sariling interes na naig sa Senado. Alamin nga natin to. Ano yung
sariling interes ang nanaig sa Senado. Tingnan natin 'to. Panoorin natin 'to. Yes. Sila yung nagkaroon ng second thoughts on signing, di ba? At winidraw nila. Approve pala 'to. Well, una-una, alam mo si Senator JB, nag-estudyante ko yan. He's really the good one, no? He's really the good one, no? So, dahil nga estudyante ko. Dahil Kaso, estudyante, good one na. syempre, it's not more about Jinggoy, no? It's about cheese. May pinagsamahan din sila ni cheese, di ba? At ni Joel. Lalo si Joel, kasama rin nila dati yan sa bloke nila. No? So, it's not more about the dynastic brother. Alam naman natin magkaaway yan, kaya nga supporter ng anti-dynasty si Senator JB. So, it's more about, it's really the old boys club, no? Sadly, no. So kung natuloy 'yun, no, kahapon, it's really hindi maganda ang optics, no, kasi it's all about self-interest and political survival. No, ayun na Senator pala. Loren hinahabol. Ayun na, nabuking na. Puro self-interest lang talaga ang plano ng mga nababanggit dito. Senador, naku po, Diyos ko po. Ganun naman talaga eh. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, hanggang sa muli, pakilaging share. Bye-bye!